Mapagpalang araw, Sir Mac. Itago mo na lang ako sa pangalang Jelly. Tubong, Batangas. Gusto ko pong ibahagi ang naging karanasan ko. Kakatapos ko lang po ng pag-aaral sa college noon. At kakatanggap ko lang din bilang inventory clerk sa manufacturing company na malapit sa amin. Sa totoo lang po, hindi ako masaya sa trabaho ko noon. Ang baba lang kasi ng posisyon. Tapos ang baba pa ng sahod. Pero wala akong choice kundi pagtiyagaan yon. Pinupursige na kasi ako ng pamilya ko na magtrabaho dahil kinakapos kami nung panahon na yon. Galing kasi sa utang ang ginamit kong tuition fee sa pag-aaral. Hindi naman po sa pagmamayabang. Pero noon pa lang ay marami na ang nagagandahan sa akin. Simula nung high school student ako ay palagi akong sumasali sa mga beauty pageants. Dumadayo din ako sa ibang lugar para sumali. May mga pagkakataon na natatalo ako, pero mas madalas akong manalo. Kahit nung nagtatrabaho na ako ay nakikipag-compete pa rin ako. Pero bihira na lang dahil naging busy ako. Marami pa rin pong manliligaw. Pero wala akong natitipuhan sa kanila. Hindi sila pasok sa standard ko. Ang gusto ko sa lalaki ay gwapo, matangkad at may magandang trabaho. Pwede niyong sabihin na masyadong mataas ang pamantayan ko at mahirap itong maabot. Sa ganun talaga ang gusto ko. Bakit ko naman sasayangin ang ganda ko sa mababang klase ng lalaki kung kaya kong makahanap ng lalaki na high value? Natupad naman po ang gusto kong mangyari dahil niligawan ako ng isa sa mga managers ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Sir Jordan. Sir Jordan sa opisina. Jordan kapag kaming dalawa na lang. 5 taon lang ang tanda niya sa akin. Mukhang matagumpay na siya sa buhay at may maganda siyang kotse kaya pumayag akong ligawan niya. Pero hindi ko agad siya sinagot. Baka isipin niya easy to get ako, kaya nagpakipot muna ako. Bukod sa panlabas na anyo at magandang trabaho ay marami pa akong nagustuhan kay Jordan. Malambing siya at maginoo. Palagi nga niya akong hinahatid sa bahay namin. Isang gabi, kakatapos lang ng trabaho ko. Lumabas ako ng opisina at hinintay si Jordan sa parking lot. Sa iisang kumpanya lang kami nagtatrabaho. Pero hindi kami madalas magkita dahil palagi siyang nasa opisina niya. Habang nakatayo ako, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Hindi niya raw ako maihahatid dahil mag-overtime siya. Tapos may meeting pa siya kasama ang mga big bosses ng kumpanya. Naintindihan ko naman yun. Nag-reply ako para sabihin na magko-commute na lang ako. Naglakad na ako papunta sa kanto. Sakto. Agad na may humintong tricycle kaya sumakay ako. Habang nasa biyahe ay biglang huminto ang tricycle. Humingi ng pasensya ang driver dahil na-flat daw ang gulong niya. Naiinis ako dahil laking abala nun. Pero hindi ko naman inawa yung driver. Bumaba na lang ako. Nagbayad pa rin ako ng buo dahil kawawa naman yung driver. Tumayo ako sa gilid ng kalsada. Sinubukan kong maghintay ng masasakyan. Pero wala nang dumadaang tricycle. Dahil doon napilitan akong maglakad. Hanggang sa nakarating ako sa madilim na bahagi ng kalsada. Kinakabahan ako dahil wala akong kasamang maglakad. Wala rin akong nadadaan ng mga bahay dahil puro damo lang ang nasa gilid ng kalsada. Habang naglalakad ako, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Hindi ako naglakas loob na tingnan kung sino yon. Basta binilisan ko na lang ang paglalakad ko
Kasabay nun, narinig ko ang mga yapak ng paa ng taong nasa likod ko. Halatang binibilisan din niya ang paglalakad. Kinakabahan na ako nun, kaya lalo ko pang binilisan. Kung ano-ano nang pumasok sa utak ko. Ayokong mapahamak kaya tumakbo ako. Hindi ko natingnan ng maigi ang dinadaanan ko. Kaya natapilok ako. Dahilan para mapaupo ako sa kalsada. Napatingin ako sa likod ko. Nakita ko ang isang lalaki. Nakasuot siya ng sombrero. Kaya hindi ko makita ang mukha niya. Tumatakbo siya papalapit sa akin. Sa tingin ko may gagawin siyang masama. Hindi ako makatayo kaya gumapang na lang ako para makatakas. Pero sobrang bagal ko kaya nagawa pa rin akong lapitan ng lalaki. Kumakabog ang dibdib ko nung mga oras na yon. Pinaghahampas ko ang lalaki gamit ang mga kamay ko. Malakas siya kaya madali niya yung nasalo. Hanggang sa sinabi niya na kumalma ako dahil wala siyang gagawin na masama. Siya raw si Arman. Nakita niya raw akong naglalakad akong mag-isa. Sinundan niya raw ako dahil gusto niyang makasigurado na ligtas akong makakauwi. Bigla naman akong kumalma. Nagsorry ako sa kanya dahil pinag-isipan ko siya ng masama. Pero okay lang daw yon. Kahit sinong babae raw ay ganoon ang magiging reaksyon. Maya-maya inalalayan niya akong tumayo. Nagpresenta siya na ihatid ako sa bahay. Pumayag ako. Biglang gumaan ang loob ko sa kanya. Mukha naman kasi siyang mabait. Hawak niya ang kaliwang braso ko habang naglalakad kami. Pagkaraan ng kalahating oras, natanaw ko na ang bahay namin. Nagpasalamat ako kay Arman at sinabi ko na pwede na niya akong iwan. Tumango lang siya sa akin habang nakangiti. Tapos umalis na siya. Kinabukasan, masakit pa ang isang paa ko. Nilagyan ko yon ng yelo para humupa ang pamamaga. Pero hindi ko pa rin kayang maglakad. Kaya nag-text ako kay Jordan na hindi muna ako makakapasok. Nag-reply naman siya. Sinabi niya na magpagaling ako. Sumapit na po ang hapon. Nakahiga lang ako sa kama habang nagpapahinga. Kinatok ako ng kapatid kong si Roan. May bisita raw ako at naghihintay ito sa sala. Hindi niya binanggit kung sino. Pero si Jordan ang unang pumasok sa isip ko. Excited akong makita si Jordan kaya bumangon ako at naglakad papunta sa sala. Pero nadismaya ako dahil si Arman ang nandun. Kahit ganon nilapitan ko pa rin siya at tinanong kung bakit niya ako dinalaw. Tumayo siya at inalalayan akong umupo sa sofa. Inabot niya rin sa akin ang Tupperware na dala niya. Dinuguan daw ang laman nito. Tanong ko kay Arman, bakit niya ako dinalaw? Siya raw mismo ang nagluto nun. Kahit hindi ako kumakain ng dinuguan, tinanggap ko yon. Tinanong ko si Arman kung bakit niya ako dinalaw. Sabi niya gusto niya lang daw akong kamustahin. Kahit wala akong ganang kausapin siya, pinilit ko pa rin magsalita. Ayokong maging bastos, lalo na't may utang na loob ako sa kanya. Lumipas na ang ilang araw. Pero nagkukwentuhan pa rin kami. Gabi na noon kaya tinanong ko kung hindi pa ba siya uuwi. Baka kasi may gagawin pa siya. Mukhang naramdaman niya na itinataboy ko siya kaya nagpaalam siya sa akin at sa pamilya ko. Habang naglalakad palabas ng bahay si Arman, bigla namang dumating si Jordan. Biglang nawala ang pagkainip ko. Kahit masakit ang isang paa ko, tumayo ako para salubungin ito. Maya-maya, napansin ko na masama ang tingin ni Arman kay Jordan.
Pero hindi na siya umimik at umalis na siya. Habang nasa loob ng bahay, inalok ko kay Jordan ang dinuguan na dinala ni Arman kanina. Pero hindi niya yon nagustuhan dahil kakaiba raw ang amoy. Hindi ko na siya pinilit kainin yon. Pinakain ko na lang yon sa aso dahil wala namang ibang kakain. Pero ayaw din itong kainin ng dinuguan. Pagkalipas ng 2 araw, gumaling na ang pilay ko sa paa. Masaya ako dahil makakapasok na ako sa trabaho. Tanda ko pa, 7:00 na ng umaga nun. Lumabas ako ng bahay. Maglalakad na sana ako pero nagulat ako dahil nakatayo ron si Arman. Nakita ko na meron ulit siyang hawak na Tupperware. Ibinigay niya yun sa akin. Niluto niya raw yun para baunin ko sa trabaho. Nagpasalamat naman ako hanggang sa tinanong ko kung bakit niya ako palaging binibigyan ng pagkain. Sabi niya gusto niya raw akong ligawan. Unang kita pa lang daw niya sa akin. Nagustuhan na niya ako. Napailing naman ako. Sinabi ko sa kanya na wala siyang aasahan sa akin dahil di siya pasok sa standard ko. Tsaka may nagugustuhan ako na ibang lalaki. Ibinalik ko rin sa kanya ang pagkain. Pero nakiusap siya na tanggapin ko yon. Naawa ko sa kanya, Sir Mac. Kaya nilagay ko ang Tupperware sa lunchbox ko. Pagkatapos naming mag-usap, naglakad na ako papunta sa sakayan ng tricycle para pumasok sa trabaho. Pagkarating ko, tumutok lang ako sa trabaho hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Tandang-tanda ko pa, break time na noon kaya nagpunta ako sa kantin. Binuksan ko ang Tupperware na ibinigay ni Arman. Sinigang na baboy ang laman nun. Nagda-diet ako dahil pinaghahandaan ko ang sasalihan kong beauty pageant. Naisip ko na bibili na lang ako ng ibang ulam sa kantin. Dahil doon binigay ko na lang ang sinigang sa katrabaho kong si Kim. Tinanggap niya yon. Natatakam pa nga siya dahil paborito niya yon. Pero bigla niyang sinabi na parang hindi karne ng baboy ang sahog ng sinigang. Nagtaka ko kung anong ibig niyang sabihin. Hanggang sa kumuha siya ng kalamansi at nilagay niya ang katas nito sa sinigang. Ipinakita niya ang Tupperware. Nagulat ako dahil kakaiba ang itsura ng karne. Nakakita rin ako ng kuko at buhok ng tao. Kinilabutan ako at bumaliktad ang sikmura ko. Nawalan na ako ng ganang kumain. Tinanong ni Kim kung saan ko nabili ang sinigang. Sinabi ko na hindi ko yon binili at binigay lang yon ni Arman. Ikinuwento ko rin na balak nitong manligaw. Pero binasted ko ito. Hindi kilala ni Kim si Arman. Pero pinayuhan niya ako na mag-ingat dito. May hinala siya na hindi ito pangkaraniwang tao. Sinabi pa niya na kilalanin ko itong mabuti dahil baka aswang ito. Nakakapagtaka raw kasi kung paano ito nakakuha ng karne ng tao. Sabi pa niya, minsan na rin daw siyang niligawan ng aswang. Madalas din daw itong magbigay ng mga pagkain. Pero pinayuhan daw siya ng lola niya noon na palaging lagyan ng kalamansi ang mga pagkaing ibinibigay ng mga manliligaw niya. Makakatulong daw yon para lumabas ang totoong itsura ng karne. At kadalasan, nagmumuka itong karne ng tao kaya hindi niya kinakain. Nalaman din daw niya na gusto siyang gawing aswang ng kanyang manliligaw para pwede silang magkatuluyan. Kung tutuusin, marami ng kwentong aswang sa lugar namin. Pero hindi ko akalain na totoo pala ang urban legend.
Nagulat din ako dahil pwede palang maipasa ang pagiging aswang. Hanggang sa sinabi ni Kim na parang virus ang pagiging aswang. Pwede tayong mahawas sa pamamagitan ng pagpapasa ng laway. Halimbawa, kapag may natitipuhang ligawan ng isang aswang ay magluluto ito ng mga putahe na may karne ng tao. Bukod doon, sinasahugan din nila ito ng laway nila. At kapag nakain ng nililigawan nila ay magiging aswang na rin ito. Kahit hindi ako sigurado na aswang si Arman ay kinikilabutan pa rin ako. Naisip ko tuloy na tuluyan ko na siyang iiwasan. Maya-maya, itinapon ko sa basurahan ng Tupperware na pinaglalagyan ng sinigang. Hindi na rin ako bumili ng pagkain sa kantin dahil nga nawalan ako ng gana. Bumalik na lang ako sa pagtatrabaho hanggang sa naggabi na. Tapos na ang shift ko kaya nag-time out na ako. Wala nang meeting si Jordan kaya sinabi niya na ihahatid niya ako sa bahay. Inalalayan pa niya akong sumakay sa kotse niya. Habang binabaybay namin ang daan ay nakarinig kami ng matinding ingay. Parang may lumilipad na malaking ibon. Inisip namin na agila yon, kaya binaliwala namin yon. Ipinagpatuloy ni Jordan ang pagmamaneho hanggang sa mawala na yung tunog ng pakpak. Nakarating na rin kami sa liblib na bahagi ng kalsada. Nagkukwentuhan pa kami nung mga oras na yon. Nagtatawanan kami hanggang sa narinig namin na may bumagsak sa bubong ng kotse. Dahil doon natigilan sa pagdadrive si Jordan. Sinabi na magstay lang ako sa loob ng kotse. Lalabas lang daw siya para i-check kung ano yung nahulog sa bubong. Tumangulang naman ako sa kanya. Maya-maya tuluyan nang bumaba si Jordan. Mula sa loob ng kotse, nakita ko na palingon-lingon siya. Hanggang sa nagulat na lang ako dahil bigla siyang sumigaw. Nabasag ang windshield ng kotse. Tapos parang may humatak kay Jordan pataas. Natulala ako dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Hanggang sa umalog ang kotse. Parang may nangyayaring kakaiba sa bubong. Narinig ko mula ron ang boses ni Jordan. Humihiyaw siya. Pero hindi ko siya magawang tulungan dahil natatakot ako. Naalala ko rin yung bilin niya na wag akong lalabas kahit anong mangyari. Lumipas ang ilang minuto. Nakatulala pa rin ako hanggang sa hindi ko na narinig ang boses ni Jordan. Maya-maya nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibaba ang salamin ng kotse. Bahagya kong inilabas ang ulo ko. Tinawag ko ang pangalan ni Jordan. Pero hindi niya ako sinagot. Hanggang sa naramdaman ko na may tumutulong likido sa ulo ko. Kinapa ko kung ano yon. Hanggang sa nakakita ako ng dugo. Nag-alala pa ako para kay Jordan kaya lumabas ako ng kotse. Tumingkayad ako para makita ang bubungan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na nagkalat doon ng mga dugo. Wala akong nakitang katawan. Pero malakas ang kutob ko na kay Jordan ng mga yon. Naiyak na lang ako dahil hindi ko alam ang gagawin, Sir Mac. Napadasal na lang ako na sana may dumaang sasakyan para makahingi ako ng tulong. Hanggang sa mapatingin ako sa kalsada. Napansin ko ang mga patak ng dugo. Sinundan ko yon hanggang sa makarating ako sa damuhan. Habang naglalakad, nakita ko si Jordan. Nakahandusay siya sa lupa. May laslas ang kanyang leeg at naliligo siya sa sarili niyang dugo. Tumakbo ako papalapit sa kanya. Halos masuka ako nang makita ko na may malaking butas
ang kaliwang balikat niya. Nag-aagaw buhay na rin si Jordan. Umupo ako sa kanyang tabi. Tinanong ko kung sino ang may gawa nun sa kanya. Sinusubukan niyang ibuka ang kanyang bibig. Pero hindi siya makabuo ng kahit anong salita. Itinaas niya ang isang daliri niya. Itinuturo niya ang langit. Tumingala ako at nakita ko na may lumilipad na malaking hayop. Inakala ko itong isang malaking ibon lang, kaya binaliwala ko na lang yon. Ibinalik ko ang tingin kay Jordan. Nakita ko na unti-unti na siyang nalalagutan ng hininga. Sinabi ko sa kanya na hintayin niya ako. Hihingi lang ako ng tulong. Tumakbo ako pabalik sa kotse. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kapatid ko. Ikinuwento ko ang nangyari. At ibinilin ko na tumawag siya ng ambulansya. Halatang nalilito ang kapatid ko. Pero sumunod siya sa sinabi ko. Sa tansya ko lumipas ang 15 minutos bago dumating ang kapatid ko at ang ambulansya. Isinugod namin si Jordan sa ospital. Pero hindi na ito nakasurvive. Masyadong malala ang mga sugat niya sa katawan. Nagkaroon ng investigasyon. Nagbigay din ako ng statement tungkol sa nangyari. Sa kasamaang palad, walang ibang nakuhang fingerprints ang mga pulis, maliban sa fingerprints namin ni Jordan. Dahil doon itinuring akong suspect. Pero napatunayan ko na wala akong kasalanan, kaya pinakawalan ako ng mga pulis. Kung ano-anong usapan din ang kumalat tungkol sa pagkamatay ni Jordan. May mga nagsasabi na aswang ang pumatay sa kanya. Bilang nag-iisang witness, masasabi ko na posibleng totoo yon dahil marami kaming naranasan na kakaiba nung gabing yon. Tsaka masyadong karumal-dumal ang kanyang pagkamatay. Isang araw, habang nasa bahay ako ay binisita ulit ako ni Arman. Hindi palagay ang loob ko sa kanya, kaya pinaalis ko siya. Pero nagpupumilit siya na kausapin ako. Katulad ng dati, pinipilit niyang iabot sa akin ang dala niyang pagkain. Pero tinatanggihan ko yon. Hanggang sa nagalit siya sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Tinanong niya kung bakit ayoko pa rin siyang sagutin. Samantalang patay na si Jordan. Nagtaka naman ako kung paano niya yon nalaman. Ni minsan hindi ko nabanggit sa kanya ang tungkol doon. Dahil doon, lalong tumibay ang hinala ko na isa siyang aswang. Naglakas loob din akong tanungin kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Jordan. Pero hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ng nakakaloko. At sinabi niya na walang pwedeng umangkin sa akin, kundi siya lang. Kinilabutan ako kaya tinulak ko siya palayo. Tapos tumakbo ako papasok sa loob ng bahay. Simula nun, palagi na akong kinakabahan. Pakiramdam ko hindi ako safe sa lugar namin. Kaya nag-resign ako sa trabaho. Nagdesisyon akong lumipat sa ibang probinsya. Isinikreto ko lang yon. Tanging pamilya ko lang ang pinagsabihan ko ng plano ko. Ayokong malaman yon ni Arman para hindi niya ako masundan. Sana lang din ay hindi niya ako maamoy. Hanggang dito lang po, Sir Mac. Maraming salamat po.